Sa video na ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na ginagawa ng maraming tao na lampas 60 taong gulang tuwing umaga nang hindi lubos na nauunawaan kung ano ang ginagawa nito sa loob ng kanilang katawan. Bawang kapag walang laman ng tiyan, nagpapagaling ba ito sa iyo o tahimik kang sinasaktan? Kung ikaw ay lampas 60 o may mahal kang taong ganoon ang edad, kailangan kitang pakiusapan na panoorin ang video na ito hanggang sa pinakadulo dahil may makapangyarihang bonus na kaalaman na naghihintay sa iyo. Isang bagay na hindi kailanman sinasabi sa karamihan ng mga senior, isang bagay na maaaring ganap na magbago kung paano mo gagamitin ang bawang simula bukas ng umaga. Huwag laktawan. Huwag isipin na alam mo na. Ang maririnig mo ngayon ay maaaring magprotekta sa iyong puso, sa iyong tiyan, sa iyong dugo maging sa iyong buhay. Maraming tao ang nagigising, dinudurog ang isang butil ng bawang, nilulunok ito kasama ng tubig, at naniniwalang gumagawa sila ng isang kabayanihang hakbang para sa kanilang kalusugan. Sinasabi nila na pinapababa nito ang presyon ng dugo. Sinasabi nila na nililinis nito ang dugo. Sinasabi nila na inilalayo nito ang doktor. Ngunit pagkatapos ng 60, ang iyong katawan ay hindi na ang parehong katawan na mayroon ka noong 30 o 40. Mas manipis na ang lining ng iyong tiyan. Mas marupok na ang iyong mga daluyan ng dugo. Maaaring umiinom ka ng mga gamot para sa iyong puso, para sa diabetes, para sa kolesterol. At narito ang masakit na katotohanan, ang nakakatulong sa isang tao ay maaaring tahimik na makasama sa iba. May ilang senior na nakaranas ng iritasyon sa tiyan, panganib ng pagdurugo, pagkahilo, o mapanganib na pagbaba ng presyon ng dugo, hindi dahil masama ang bawang, kundi dahil walang nagsabi sa kanila kung gaano ito kalakas. Ang bawang ay hindi lamang pagkain. Ito ay panggamot. At ang gamot, kapag ginamit sa maling paraan, ay maaaring bumalik laban sa iyo. Ngayon, direkta tayong pupunta sa punto. Walang matatamis na salita. Walang mito. Walang pagmamalabis. Titignan natin kung ano ang sinasabi ng totoong mga eksperto sa medisina. Pag-uusapan natin ang puso. Pag-uusapan natin ang pagnipis ng dugo. Pag-uusapan natin ang diabetes. Pag-uusapan natin ang ulcer. At malinaw kong sasabihin kung sino ang hindi dapat kailanman uminom ng bawang kapag walang laman ng tiyan. Ngunit bago tayo lumalim, gusto kong marinig mula sa iyo. Saan ka nanonood? I-drop ang iyong bansa sa comment section ngayon mismo. Gusto kong makita kung gaano kalayo ang naabot ng mensaheng ito. At kung ikaw ay lampas 60 at seryoso sa pagprotekta ng iyong kalusugan, ay type ang FIA sa mga komento. Ipaalam mo sa akin na handa kang matuto, handang protektahan ang iyong katawan, handang gumawa ng matatalinong desisyon. Huwag ka lamang umupo at manood ng tahimik. Kasama ka sa usapang ito. Dahil pagkatapos ng 60, ang kalusugan ay hindi na isang bagay na sinusugal. Ito ay isang bagay na mahigpit nating binabantayan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya ngayon kung hindi mo pa nagagawa. Bigyan ng thumbs up ang video na ito para mas maraming senior ang makakita nito. May isang tao dyan na maaaring isang pagkakamali na lang ang layo mula sa pananakit ng sarili, at maaaring pigilan ito ng video na ito. Manatili ka sa akin. Makinig ng mabuti. Ang maririnig mo ay maaaring hamunin ang mga paniniwala mo sa loob ng maraming taon, ngunit maaari ka rin itong iligtas mula sa isang tahimik na panganib. Kapag tumuntong ka sa edad na 60, may nagbabago, at hindi lang ito ang bilang ng kandila sa iyong birthday cake. Ito ay ang iyong mga selula, ang iyong mga organo, ang iyong mga daluyan ng dugo, ang iyong panunaw, ang bilis ng iyong paggaling. Lahat ay nagiging mas sensitibo, mas maselan, mas reaktibo. Hindi ito kahinaan. Ito ay biyolohiya. Pagkatapos ng 60, ang iyong tiyan ay hindi na gumagawa ng asido tulad ng dati. Ang proteksyon na lining ng iyong tiyan ay nagiging mas manipis. Ibig sabihin nito, ang malalakas na sangkap, kahit na natural tulad ng hilaw na bawang, ay maaaring mas madaling magdulot ng iritasyon kaysa noong 20 taon ang nakalipas.
Ang dating tila walang epekto ay maaari na ngayong magdulot ng hapdi, kabag o tahimik na pamamaga. Ang iyong atay na nagpoproseso ng lahat ng nilulunok mo ay bumabagal din, gumagana pa rin ito, ngunit hindi na kasing epektibo. Ibig sabihin, ang malalakas na compound mula sa bawang, tulad ng allicin, ay maaaring manatili sa iyong sistema ng mas matagal. Maaaring mas malakas ang epekto. Minsan ay sobra. Ang iyong mga bato na responsable sa pagsala ng dumi mula sa iyong dugo ay nakararanas din ng unti-unting paghina habang ikaw ay tumatanda. Kung may biglang makaapekto sa iyong presyon ng dugo o sa chemistry ng iyong dugo, maaaring hindi agad makapag-adjust ang iyong katawan tulad ng dati. At nariyan ang iyong sistemang cardiovascular. Maaaring mas matigas na ang iyong mga arterya. Mas marupok ang iyong mga daluyan ng dugo. Maaaring ang iyong presyon ng dugo ay minamanduhan na ng gamot. Maraming taong lampas 6 na po ang umiinom ng 1, 2, minsan 5 pang reseta araw-araw. Bawat isa ay may partikular na interaksyon sa iyong katawan. Ngayon tanungin mo ang iyong sarili, kapag idinagdag mo ang hilaw na bawang sa walang laman na tiyan sa ekwasyong iyon, naisip mo ba kung ano ang mga ito ang nakikipag-ugnayan? Dito nagkakamali ang maraming senior nang walang mali siya. Inaakala nila na dahil natural ang isang bagay, otomatiko itong ligtas. Ngunit ang kalikasan ay makapangyarihan. At ang kapangyarihan ay dapat igalang. Maging ang mga eksperto sa integrative medicine ay nagbigay diin na ang bawang ay kumikilos na parang isang therapeutic agent kaysa simpleng pampalasa. Nakaapekto ito sa pamumuo ng dugo. Nakaapekto ito sa sirkulasyon. Nakaapekto ito sa panunaw. Ibig sabihin, mas mahalaga ang tamang oras at tamang dami lalo na pagkatapos ng 6 na po. Kung nauunawaan mong ang iyong katawan ay mas nararapat sa pag-iingat ngayon kaysa dati, i-drop ang via sa comment section. Dahil ang yugtong ito ng buhay ay hindi tungkol sa walang ingat na pag-eksperimento. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga taon na ipinaglaban mong maabot. Pag-isipan mo ito. Sa edad na 25, kaya ng iyong katawan na makabawi mula sa halos kahit ano. Sa edad na 65, ang paggaling ay nangangailangan ng oras. Mas tumatagal ang pamamaga. Mas malakas ang tama ng mga side effect. Mas mapanganib ang mga pagkahulog. Mas seryoso ang internal bleeding. Mas delikado ang dehydration. At narito ang isang bagay na tumatagos, maraming senior ang hindi agad nakakaramdam ng sintomas. Minsan ang iritasyon ay unti-unting nabubuo. Minsan ang pagnipis ng dugo ay napapansin lamang kapag madali kang magkapasa. Minsan ang pagkahilo ay biglang dumarating at humahantong sa pagkahulog. Ang pag-iwas pagkatapos ng 6 na po ay hindi opsyonal. Ito ay karunungan para mabuhay. Kung sumasang-ayon ka na pagkatapos ng 6 na po kailangan nating maging mas maingat sa lahat ng inilalagay natin sa ating katawan, ay type ang Veta muli sa mga komento. Ipaabot ang iyong boses. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa gintong sustansya, gawin mo na ngayon. Bigyan ng thumbs up ang video na ito para mas maraming senior ang matuto kung ano talaga ang pinagdaraanan ng katawan pagkatapos ng 6 na po. Dahil ang kaalaman sa edad na ito ay hindi lamang impormasyon. Ito ay proteksyon. Ngayon pag-usapan natin kung bakit napakaraming tao ang nanunumpa sa bawang kapag walang laman ang tiyan. Marahil narinig mo na ang mga pahayag. Baka pinaniniwalaan mo pa nga ang mga ito. Baka may pinagkakatiwalaan kang nagsabi sa'yo, nililinis nito ang dugo. O, tinutunaw nito ang kolesterol. O, pinapalakas nito ang puso. At kapag nakakarinig ka ng mga ganitong patotoo, lalo na mula sa kapwa senior, talagang kapanipaniwala ito. Ginamit ang bawang sa loob ng libu-libong taon sa tradisyonal na medisina. Iginagalang ito ng mga sinaunang kultura. Maging ang makabagong agham ay pinag-aralan ito. Kaya, may katotohanan sa ilan sa mga benepisyo nito. Ipinakita ng pananaliksik na ang bawang ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng presyon ng dugo, lalo na sa mga taong may hypertension.
May ilang klinikal na pag-aaral na nagsasabing ang tuloy-tuloy na paggamit ng garlic supplementation ay maaaring magpababa ng systolic at diastolic blood pressure ng maliit ngunit makabuluhang halaga. Para sa isang taong nahihirapan sa mataas na presyon ng dugo, nagbibigay ito ng pag-asa. Napag-aralan din ang bawang para sa pagkontrol ng kolesterol. Ang ilang compound sa bawang ay maaaring makatulong sa pagpapababa ng total cholesterol at LDL, ang tinatawag na masamang kolesterol. Hindi dramatiko. Hindi mahimala. Ngunit katamtaman. Mayroon din itong antibacterial at antiviral na katangian. Kaya marami ang naniniwalang pinapalakas nito ang resistensya. Kapag panahon ng sipon, dinaragdagan ng iba ang kanilang pagkain ng bawang sa pag-asang mapalakas ang kanilang depensa. Lahat ng iyon ay makapangyarihan pakinggan. At sa totoo lang, makapangyarihan ito. Ngunit narito ang bahaging hindi nauunawaan ng karamihan. Karamihan sa mga siyentipikong pag-aaral ay gumagamit ng eksaktong sukat na dosis, kadalasan ay aged garlic extract. Hindi basta-bastang hilaw na butil ng bawang na dinurog at nilunok agad sa umaga. May pagkakaiba ang kontroladong supplementation at sariling pag-eksperimento. May pagkakaiba ang pag-inom ng 600 hanggang 1,200 ml ng standardized garlic extract sa ilalim ng gabay at ang pagnguya ng 2 malalaking hilaw na butil ng bawang dahil may nagsabi sa internet na mas mabilis itong umepekto. At pagkatapos ng 60, mahalaga ang pagkakaibang iyon. Kung naniniwala kang makakatulong ang natural na remedyo kapag ginamit ng tama, mag-drop ng like sa comments ngayon mismo. Dahil hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa balanse. May ilang cardiologist na kinikilala ang suportang papel ng bawang sa kalusugan ng puso. Ngunit binibigyang diin din nila na hindi ito kapalit ng niresetang gamot. Hindi ito himalang lunas. Isa itong suportang kasangkapan, at ang mga kasangkapan ay dapat gamitin ng tama. Emosyonal kong nauunawaan kung bakit maraming senior ang bumabaling sa bawang. Matapos ang dekada ng pag-inom ng tableta, pagpunta sa ospital, at panonood sa mga kaibigan na nahihirapan sa malalang karamdaman, ang ideya ng isang simpleng natural na bagay ay nakaaliw. Nakapagpapalakas ng loob. Parang may kontrol ka. Ngunit ang kontrol na walang kaalaman ay maaaring bumalik laban sa iyo. Kung bahagyang nagpapababa ng presyon ng dugo ang bawang, ano ang mangyayari kung umiinom ka na ng gamot na malaki ang epekto sa pagpapababa nito? Kung bahagyang nagpapalabnaw ng dugo ang bawang, ano ang mangyayari kung ikaw ay nasa malakas na anticoagulant na? Ang maliliit na epekto ay maaaring lumakas. At narito ang isang bagay na tumatagos sa damdamin, minsan kumakapit tayo sa natural na remedyo dahil gusto natin ng pag-asa. Gusto nating maniwala na may simpleng bagay na maaaring magprotekta sa atin laban sa komplikasyon ng pagtanda. Walang masama sa pag-asa. Ngunit ang pag-asa ay dapat sabayan ng karunungan. Maaaring suportahan ng bawang ang kalusugan ng puso. Maaari nitong suportahan ang sirkulasyon. Maaari nitong suportahan ang resistensya. Ngunit hindi ito mahika. At hindi ito ligtas sa lahat ng sitwasyon. Kung kahit kaunti ay nabubuksan ang iyong mga mata, bigyan ng thumbs up ang video na ito ngayon. Ipaabot ang balansing katotohanan sa mas maraming senior kaysa sa puro hype. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa gintong sustansya, mag-subscribe ka na ngayon. Hindi kami narito para takutin ka. Narito kami para bigyan ka ng kapangyarihan sa pamamagitan ng katotohanan. Dahil pagkatapos ng 60, bawat desisyon tungkol sa iyong kalusugan ay dapat may sapat na kaalaman, hindi emosyonal, hindi padalos-dalos, hindi kinopya mula sa karanasan ng iba. Sa susunod na bahagi, mas lalalim tayo sa mismong puso at kung ano talaga ang ginagawa ng bawang sa iyong dugo. Manatili ka sa akin. Huwag itong palampasin. Ngayon lalalim tayo sa usapin ng puso, dahil dito nagiging kahanga-hanga at posibleng mapanganib ang bawang. Ang iyong puso pagkatapos ng 60 ay nagtrabaho na ng ilang dekada ng walang pahinga. Tumibok ito ng milyon-milyong beses.
Dinala ka nito sa stress, saya, dalamhati, pagsusumikap, mga gabing walang tulog, at paggaling. Karapat-dapat itong protektahan. At ito mismo ang dahilan kung bakit maraming senior ang bumabaling sa bawang. Ang bawang ay may aktibong sulfur compounds na tumutulong mag-relax ang mga daluyan ng dugo. Kapag nag-relax ang mga daluyan ng dugo, mas maayos ang daloy ng dugo. Maaari nitong pababain ang presyon ng dugo. Para sa taong may hypertension, magandang balita yon. Ngunit dito tayo dapat huminto at mag-isip ng mabuti. Binabawasan din ng bawang ang platelet aggregation. Sa simpleng salita, ginagawa nitong mas mabagal o mas mahirap ang mabilis na pamumuo ng dugo. Kaya tinatawag ito ng iba na natural blood thinner. Ngayon huminto sandali. Kung ikaw ay lampas 60, gaano kalaki ang posibilidad na umiinom ka na ng gamot para sa iyong puso? Aspirin, warfarin, clopidogrel, iba pang anticoagulants, mga gamot sa presyon ng dugo. Maraming senior ang umiinom ng kahit isa man lang sa mga ito. Kapag pinagsama mo ang prescription blood thinners at ang bawang kapag walang laman ang tiyan, maaaring mas lumakas ang epekto kaysa sa inaakala mo. Maaaring masyadong lumabnaw ang dugo. Mas madaling magkapasa. Mas matagal huminto ang pagdurugo ng ilong. Sa bihira ngunit seryosong kaso, tumataas ang panganib ng internal bleeding. At narito ang emosyonal na bahagi na ayaw harapin ng marami. Pagkatapos ng 60, mas marupok ang iyong mga daluyan ng dugo. Mas maselan ang iyong mga tissue. Mas mabagal ang paggaling mula sa pagdurugo. Ang maliit na problemang panloob sa edad na 30 ay maaaring maging malaking medical na emerhensya sa edad na 70. Ang American Heart Association at maraming eksperto sa cardiology ay nagbababala sa mga pasyente tungkol sa pagsasama ng mga supplement na nakaapekto sa pamumuo ng dugo at mga niresetang antikoagulant. Hindi dahil masama ang bawang, kundi dahil mahalaga ang interaksyon. Hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa kamalayan. Kung kasalukuyan kang umiinom ng gamot sa puso o blood thinners, mag-type ng "Waya" sa comments. Hindi ka nag-iisa. Maraming nanonood nito ang nasa parehong sitwasyon. Isipin mo ito, nagigising ka ng maaga, determinado na gumawa ng mabuti para sa iyong puso. Nilunok mo ang hilaw na bawang kasama ng tubig. Pagkalipas ng 1 oras, ininom mo ang iyong niresetang gamot. Pakiramdam mo ay maayos ka. Iniisip mong okay ang lahat. Ngunit sa loob ng iyong katawan, maaaring tahimik na lumalakas ang pinagsamang epekto. Mas mababang presyon ng dugo plus mas mababang presyon ng dugo. Mas malabnaw na dugo plus mas malabnaw na dugo. At kung masyadong bumaba ang iyong presyon ng dugo, maaari kang makaramdam ng pagkahilo, panghihina, panlalabo ng paningin. Ang pagkahilo ay maaaring humantong sa pagkahulog. At pagkatapos ng 60, ang pagkahulog ay hindi maliit na bagay. Maaari itong magdulot ng bali. Pananatili sa ospital. Operasyon. Mahabang paggaling. Ito ang dahilan kung bakit ang kaalaman ay kapangyarihan. Totoo ang benepisyo ng bawang sa puso, ngunit totoo rin ang mga panganib nito kapag pinagsama ng walang pag-ingat sa gamot. May ilang cardiologist na nagrerekomenda na kung nais ng pasyente gumamit ng garlic supplements, kailangan muna nilang ipaalam ito sa kanilang doktor. Maaaring kailanganin ang pag-adjust ng dosis. Maaaring kailanganin ang regular na monitoring. Iyan ang karunungan. Kung naniniwala kang ang iyong puso ay karapat-dapat sa maingat at matalinong proteksyon, hindi sa hula-hula, mag-drop ng "Waya" sa comments ngayon. At bigyan ng thumbs up ang video na ito kung may natutunan kang mahalaga. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung nais mo ng mas malinaw at diretsong katotohanan tungkol sa kalusugan tulad nito. Dahil ang iyong puso ay nagdala sa iyo sa loob ng 60, 70, marahil 80 taon ng buhay. Hindi ka nito sinukuan. Huwag mo itong aksidenteng pahirapan sa ngalan ng natural healing.
Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na madalas balewalain ng maraming senior, ang tiyan. At dito maaaring magsalita ng malakas ang bawang kapag walang laman ang tiyan. Manatili ka sa akin. Mas nagiging mahalaga pa ito. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas binabaliwala ng marami ang tiyan. Dahil habang nakatuon ang lahat sa puso, kakaunti ang humihinto para magtanong, ano ba talaga ang ginagawa ng hilaw na bawang sa iyong digestive system, lalo na pagkatapos ng 60? Narito ang tapat na katotohanan. Ang hilaw na bawang ay matapang. Napakatapang. Kapag dinurog o minuya mo ito, naglalabas ito ng alisin at iba pang sulfur compounds. Ang mga compound na ito ay makapangyarihan, antimicrobial, aktibo, at likas na agresibo. Ang pagiging agresibo na iyon ang bahagi kung bakit nagiging panggamot ang bawang. Ngunit ang iyong tiyan pagkatapos ng 60 ay hindi na katulad ng tiyan mo noong 25 ka pa. Habang tayo'y tumatanda, ang proteksyong mucus lining na nagtatanggol sa dingding ng tiyan ay maaaring numipis. Nagbabago ang regulasyon ng asido. Ang ilang senior ay mas kaunti ang nagagawang stomach acid, habang ang iba naman ay may acid reflux. Ang digestive system ay nagiging mas sensitibo, mas reaktibo. Ngayon isipin mong ilalagay ang isang malakas at puro na hilaw na sangkap direkta sa maselang lining na iyon, sa walang laman na tiyan. Walang pagkain na sasalo. Walang proteksyon mula sa kinain. Hilaw na tindi laban sa marupok na tissue. Sa ilang tao, walang dramatikong nangyayari agad. Marahil kaunting init lamang. Ngunit sa iba, hapdi, matalim na pananakit, kabag, acid reflux, pagduduwal, at sa mas sensitibong individual, lalo na sa may gastritis o ulcer, maaari itong magdulot ng matinding iritasyon. Ang mga doktor na dalubhasa sa gastroenterology ay madalas magbabala na ang mataas na konsentrasyon ng natural compounds ay maaaring magpalala ng umiiral na pamamaga sa tiyan. Hindi eksepsyon ang bawang. Kung nakaranas ka na ng paghapdi ng dibdib o pananakit ng tiyan matapos uminom ng bawang sa umaga, mag-drop ng laya sa comments. Mahalaga ang iyong karanasan. Narito ang isang bagay na tumatagos. Maraming senior ang binabaliwala ang mga unang senyales. Sinasabi nila normal lang yan. Ibig sabihin gumagana. Masakit kasi nililinis. Hindi. Ang sakit ay komunikasyon. Ang hapdi ay impormasyon. Ang discomfort ay sinasabi ng katawan mo, sobra na ito. Kapag naging talamak ang iritasyon, maaari itong humantong sa gastritis, pamamaga ng lining ng tiyan. Para sa isang taong lampas 60, ang chronic inflammation sa digestive tract ay maaaring makaapekto sa gana kumain, pagsipsip ng sustansya, at pangkalahatang lakas. Pag-isipan mo yon. Pagkatapos ng 60, napakahalaga ng pagpapanatili ng lakas at tamang nutrisyon. Natural na nababawasan ang muscle mass habang tumatanda. Minsan humihina rin ang gana kumain. Kung may paulit-ulit na bagay na umiirita sa tiyan mo, maaaring hindi mo namamalayan na mas kaunti ang kinakain mo. Sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng panghihina. Hindi ito pananakot. Ito ay realidad. At kung ikaw ay may acid reflux, heartburn, o na-diagnose na may ulcer noon, ang hilaw na bawang sa walang laman na tiyan ay maaaring parang pagdagdag ng gasolina sa apoy na tahimik ng nagliliyab. Kung sumasang-ayon ka na mapanganib ang baliwalain ang digestive discomfort pagkatapos ng 60, mag-type ng laya ngayon. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nagsisimula mong makita ang bawang sa mas balanseng pananaw, hindi kaaway, pero hindi rin perpektong bayani. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung gusto mo ng talakayang pangkalusugan na lampas sa mito at papunta sa katotohanan. Dahil sa yugtong ito ng buhay, ang pagprotekta sa tiyan mo ay hindi maliit na bagay. Ang digestive system mo ang nagbibigay lakas sa lahat, sa enerhiya mo, sa resistensya mo, sa kakayahan mong gumaling. Ayaw mong masira ang mismong sistemang nagpapalusob sa iyo.
Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang isang bagay na maaaring mas mapanganib pa para sa ilang senior, ang blood sugar at diabetes. Manatili ka sa akin. Maaaring ito ang bahaging makapagliligtas sa isang tao mula sa seryosong pagkakamali. Ngayon pag-usapan natin ang blood sugar, dahil dito maaaring maging seryoso ang sitwasyon ng napakabilis, lalo na pagkatapos ng 60. Napag-aralan ang bawang para sa potensyal nitong magpababa ng blood sugar levels. May ilang pananaliksik na nagsasabing ang ilang compound sa bawang ay maaaring magpabuti ng insulin sensitivity at makatulong sa pagpapababa ng fasting blood glucose. Sa unang tingin, napakagandang balita nito, lalo na para sa mga senior na may type 2 diabetes. Ngunit dito papasok ang karunungan. Kung ikaw ay lampas 60 at may diabetes, napakataas ng posibilidad na umiinom ka na ng gamot. Metformin, insulin, sulfonylureas, iba pang glucose-lowering drugs. Ang mga gamot na ito ay maingat na tinutukoy ang dosis. Ina-adjust. Meno-monitor. Dinisenyo ang mga ito para ibaba ang iyong blood sugar sa ligtas na antas. Ngayon isipin mong magdadagdag ka ng hilaw na bawang sa walang laman na tiyan, isang natural na sangkap na maaari ring magpababa ng blood sugar, nang hindi ina-adjust ang iba pang bagay. Ano ang mangyayari kung masyadong bumaba ang iyong blood sugar? Hypoglycemia. At ang hypoglycemia pagkatapos ng 60 ay hindi maliit na bagay. Maaari itong magdulot ng biglaang pagkahilo, panginginig, pagpapawis, panlalabo ng paningin, pagkalito, panghihina, palpitations, at minsan pagkahimatay. Pag-isipan mong mabuti yan. Ang biglaang pagbaba ng blood sugar ay maaaring magdulot ng pagkawala ng balanse. Maaari kang matumba. Maaari mong mauntog ang ulo mo. Maaari kang mabalian ng balakang. At sa edad na ito, ang bali ay hindi simpleng pinsala. Maaaring abutin ng buwan ang paggaling. Minsan hindi naganap na naibabalik ang dating kalayaan. Ito ang dahilan kung bakit laging binibigyang diin ng mga endocrinologist ang monitoring. Hindi otomatikong mapanganib ang bawang. Ngunit ang pagsasama nito ng walang pag-ingat sa glucose-lowering medication ay maaaring makasira sa balance. At narito ang hindi alam ng maraming senior, ang mga sintomas ng low blood sugar ay minsan parang pagod lang o normal na pagtanda. Kaya binabaliwala nila ito. Ngunit sa likod ng pagkapagod na iyon ay maaaring pabago-bagong glucose levels. Kung ikaw ay may diabetes, ay type ang diabetes sa comment section ngayon. Ipaalam sa iba na hindi sila nag-iisa sa paglalakbay na ito. May lakas sa komunidad. At kung nakaranas ka na ng biglaang pagkahilo o panghihina matapos subukan ang natural remedies, mag-drop ng laya sa comments. Hindi ito tungkol sa pagtanggi sa bawang. Ito ay tungkol sa paggalang sa kapangyarihan nito. Madalas irekomenda ng mga doktor na kung ang isang diabetic patient ay gustong magdagdag ng supplements tulad ng bawang, dapat mas madalas nilang i-monitor ang blood sugar sa simula. Maaaring kailanganin ang adjustment. Maaaring kailangang baguhin ang timing. Minsan ang pag-inom nito kasabay ng pagkain imbes na walang laman ang tiyan ay may malaking pagkakaiba. Mahalaga ang maliliit na detalye. Dahil pagkatapos ng 60, ang katatagan ng lahat. Matatag na blood pressure. Matatag na blood sugar. Matatag na balanse. Matatag na enerhiya. Kapag nasira ang katatagan, mas mabigat ang kapalit kaysa noong kabataan. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakakatulong ang impormasyong ito para makita mo ang mas malaking larawan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung pinahahalagahan mo ang malalim at tapat na edukasyong pangkalusugan, hindi takot, hindi pagmamalabis, kundi balanse.
Ang iyong katawan sa yugtong ito ng buhay ay karapat-dapat sa maingat na atensyon. Dinala ka nito sa loob ng maraming dekada ng karanasan. Karapat-dapat ito sa mga desisyong pinag-isipan, hindi sa mga padalos-dalos na uso. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung kailan maaaring maging kapaki-pakinabang ang bawang, at kung paano ito gamitin ng may karunungan sa halip na panganib. Manatili ka sa akin. Nabubuo ang karunungan. Ngayon balansihin natin ang lahat ng ating napag-usapan. Dahil hindi ito paglilitis laban sa bawang. Hindi kaaway ang bawang. May tunay itong benepisyo. Napatunayan nito ang reputasyon nito sa loob ng maraming siglo. Ang problema ay hindi ang bawang mismo, ang problema ay kung paano, kailan, at para kanino ito ginagamit. Pagkatapos ng 60, maaari pa ring maging kapaki-pakinabang ang bawang kung gagamitin ng may karunungan. Ipinakita ng pananaliksik na ang katamtaman at tuloy-tuloy na paggamit ng bawang, lalo na sa standardized forms tulad ng aged garlic extract, ay maaaring sumuporta sa kalusugan ng puso. Kinikilala ng ilang cardiologist na maaari itong makatulong sa pagpapabuti ng sirkulasyon at bahagyang pagpapababa ng presyon ng dugo sa paglipas ng panahon. Pansinin ang salitang bahagya. Hindi ito kapalit ng iyong gamot. Hindi ito himalang lunas. Ngunit bilang bahagi ng isang pangkalahatang malusog na pamumuhay, balansing pagkain, regular na paggalaw, sapat na tulog, maaari itong gumanap bilang suportang papel. Kapag ang bawang ay kinain kasabay ng pagkain sa halip na sa ganap na walang laman na tiyan, mas banayad ito sa digestive system. Ang pagkain ay nagsisilbing panangga. Pinapabagal nito ang pagsipsip. Binabawasan nito ang iritasyon. Pinapahina nito ang ishock sa lining ng tiyan. Ang simpleng pagbabagong iyon, pag-inom o pagkain nito kasabay ng pagkain, ay maaaring gumawa ng malaking pagkakaiba para sa maraming senior. Kung naniniwala kang ang maliliit na pagbabago ay maaaring magdulot ng malaking pagbuti sa kaligtasan, mag-drop ng laya sa comments. Ngayon pag-usapan natin ang dosis. Maraming eksperto ang nagsasabing ang benepisyo ng bawang ay nakadepende sa tamang dami. Kapag kulang, maaaring walang epekto. Kapag sobra, maaaring magdulot ng problema. Kaya mas madalas pinag-aralan ang standardized supplements kaysa hilaw na butil dahil sukat at kontrolado ang dosis. Ang paglunok ng 2 o 3 malalaking hilaw na butil sa walang laman na tiyan dahil may nagsabi online na mas marami, mas mabuti ay hindi karunungan. Hula-hula iyon. At pagkatapos ng 60, delikado ang hula-hula. May ilang integrative medicine practitioners na nagre-rekomenda ng aged garlic extract dahil mas hindi ito nakakairita at mas predictable ang epekto. Nabawasan ang matitinding compound na nagdudulot ng discomfort sa tiyan habang nananatili ang benepisyo sa cardiovascular system. Iyan ang estratehiya. Kung gumagamit ka ng bawang ng maingat at nakaranas ng positibong resulta ng walang discomfort, mag-comment ng balanced sa ibaba. Ipaalam sa iba na posible ito kapag tama ang paraan. Maaaring suportahan din ng bawang ang immune function sa katamtamang dami. Habang tumatanda tayo, natural na humihina ang resistensya. Ang pagsama ng bawang bilang bahagi ng iba-ibang pagkain, sa sabaw, nilaga, lutong ulam, ay maaaring makatulong sa pangkalahatang katatagan. At tandaan, ang lutong bawang ay kadalasang mas banayad kaysa hilaw. Ang pagluluto ay nagpapababa ng ilang matitinding sangkap habang nananatili ang ilan sa mga kapaki-pakinabang na compound. Minsan ang pinakaligtas na paraan ay ang pinakasimple, gamitin ang bawang bilang pagkain, hindi bilang shock therapy tuwing umaga. Kung tumatagos sa iyo ang pahayag na yan, mag-type ng FAYA ngayon. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung nakikita mo na ang kalusugan pagkatapos ng 60 ay tungkol sa matalinong pagmomoderate, hindi sa mga sukdulan. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung pinahahalagahan mo ang ganitong uri ng tapat at balansing usapan. Dahil narito ang emosyonal na katotohanan. Sa yugtong ito ng buhay, hindi ka na nag-eksperimento. Pinoprotektahan mo ang kalidad ng mga natitirang taon.
Pinananatili mo ang iyong kalayaan. Gusto mong gumising ng matatag at malakas. Maaaring maging bahagi ng paglalakbay na iyon ang bawang, ngunit kung igagalang mo ang kapangyarihan nito. Sa susunod na bahagi, direkta nating kakausapin ang mga dapat umiwas sa bawang sa walang laman na tiyan. Manatili ka sa akin. Ang susunod na bahagi ay maaaring maging napaka-personal para sa ilan sa inyo. Ngayon kailangan nating magsalita ng direkta at tapat. May ilang tao na lampas 60 na hindi talaga dapat umiinom ng bawang sa walang laman na tiyan, hindi dahil mahina sila, hindi dahil masama ang bawang, kundi dahil ang kanilang katawan ay may mga kondisyon na nagpapataas ng panganib. Kung ikaw ay may kasaysayan ng stomach ulcer, seryoso ito. Ang ulcer ay isang sugat sa lining ng tiyan. Ang hilaw na bawang sa walang laman na tiyan ay maaaring mag-irita sa sugat na iyon. Maaari nitong palalain ang pamamaga. Maaari nitong dagdagan ang sakit. At sa malalang kaso, maaari pa itong magdulot ng pagdurugo. Kung ikaw ay na-diagnose na may gastritis, na pamamaga ng lining ng tiyan, ang tapang ng bawang ay maaaring magpalala ng pamamaga. Maaari kang makaramdam ng hapdi, pulikat, pagduduwal, at isipin mong normal lang. Ngunit maaaring nahihirapan na ang iyong tiyan. Kung ikaw ay may chronic acid reflux o GERD, maaaring matrigger ng hilaw na bawang ang mga sintomas. Ang hapdi sa dibdib, ang maasim na lasa, ang discomfort kapag nakahiga sa gabi, maaaring pinalalala ito ng bawang sa walang laman na tiyan. Ngayon naman, pag-usapan natin ang dugo. Kung ikaw ay umiinom ng blood thinners, aspirin, warfarin, clopidogrel, o mas bagong anticoagulants, ang pagsasama ng mga ito sa hilaw na bawang ay maaaring magpalakas ng panganib ng pagdurugo. Kahit ang madalas at hindi maipaliwanag na pasa ay hindi dapat baliwalain. Kung napapansin mong ang maliliit na tama ay nag-iwan ng malalaking pasa, maaaring mas malabnaw na ang dugo mo kaysa sa iniisip mo. Kung ikaw ay may bleeding disorder, ang bawang sa walang laman na tiyan ay hindi dapat pag-eksperimentuhan. Kung ikaw ay nakatakdang operahan, kahit dental surgery, madalas ipinapayo ng mga doktor na itigil muna ang garlic supplements bago ang procedure dahil sa panganib ng pagdurugo. Iyon pa lamang ay nagpapakita kung gaano ito kalakas. Kung ikaw ay may napakababang presyon ng dugo, ang epekto ng bawang na magpababa pa nito ay maaaring magdulot ng pagkahilo o panghihina. Pagkatapos ng 60, ang pagkahilo ay hindi maliit na bagay. Maaari itong humantong sa pagkahulog. At ang pagkahulog sa edad na ito ay maaaring magbago ng lahat. Pag-isipan mo yon. Ang kalayaan sa edad na 60, 70, 80 ay napakahalaga. Isang pagkahulog lamang ay maaaring magbago ng iyong buong pamumuhay. Kung alinman sa mga kondisyong ito ay naangkop sa iyo, mag-type ng will be careful sa comments ngayon. Sabihin mo ito ng may intensyon. Gawin mo itong pangako sa iyong sarili. Dahil ang pagprotekta sa iyong kalusugan ay hindi kahinaan, ito ay karunungan. Narito ang isang emosyonal ngunit totoo. Maraming senior ang nag-aatubiling questionin ang natural remedies dahil lumaki silang naniniwala na natural ay ligtas. Ngunit ang poison ivy ay natural. May mga kabuti na natural ngunit nakalalason. Ang kalikasan ay makapangyarihan. At ang kapangyarihan ay dapat hawakan ng may pag-ingat. Nalampasan mo ang maraming dekada. Hinarap mo ang mga pagsubok. Tinupad mo ang mga responsibilidad. Pinaghirapan mo ang mga taon mo. Huwag mong isugal ang mga ito dahil sa uso o kulang na payo. Kung pakiramdam mo personal ang mensaheng ito, kung tila direktang nakikipag-usap ito sa iyo, mag-drop ng via sa comments. Bigyan ng thumbs up ang video na ito upang mas maraming senior na tahimik na nahihirapan sa mga kondisyong ito ang makakita ng impormasyong ito. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung pinahahalagahan mo ang gabay pangkalusugan na gumagalang sa iyong edad, karanasan, at realidad. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pinakaligtas na paraan ng paggamit ng bawang pagkatapos ng 60 kung pipiliin mo man itong gamitin. Manatili ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Ang pinaka-praktikal na payo ay paparating.
Ngayon pag-usapan natin ang pinakaligtas na paraan ng paggamit ng bawang pagkatapos ng 60 kung nais mo pa rin itong isama sa iyong routine. Dahil sa yugtong ito ng buhay, kaligtasan at karunungan ang pinakamahalaga. Ang unang tuntunin ay simple ngunit madalas binabaliwala, huwag uminom o kumain ng bawang sa ganap na walang laman na tiyan. Ang iyong tiyan pagkatapos ng 60 ay mas maselan. Kahit isang butil ng hilaw na bawang na nilunok agad sa umaga ay maaaring magdulot ng iritasyon, hapdi, o reflux. Isa ba ito sa pagkain? Kahit maliit na almusal, isang pirasong prutas, o isang hiwa ng tinapay ay maaaring magsilbing panangga. Magsimula sa maliit na dami. Isang maliit na butil, bahagyang dinurog, ay sapat na upang subukan kung paano tutugon ang iyong katawan. Makinig sa iyong katawan. Pansinin ang pakiramdam sa iyong tiyan, dibdib, at maging sa iyong enerhiya. Kung may maramdaman kang hindi komportable, itigil agad. Hindi ito kahinaan, ito ay paggalang sa mga dekadang pinagsilbihan ka ng iyong katawan. Ay monitor ang iyong blood pressure at blood sugar. Pagkatapos ng 60, mahalaga ang katatagan. Kung ikaw ay umiinom ng gamot, kausapin muna ang iyong doktor bago magdagdag ng bawang sa iyong routine. Hindi ito tungkol sa takot, ito ay tungkol sa matalinong pag-aalaga. Minsan ang maliit na pagbabago sa timing o dosis ay may malaking epekto. Iwasan ang pagsasama ng bawang sa maraming blood-thinning supplements o gamot ng sabay-sabay. Isa sa mga tahimik na panganib para sa mga senior ay ang pag-inom ng napakaraming bagay na nagpapalabnaw ng dugo. Maaaring tila walang epekto hanggang sa mapansin mo ang mga pasa, pagdurugo ng ilong, o iba pang banayad na senyales. Mas mahalaga ang pag-iwas kaysa pagiging bayani. Isaalang-alang ang aged garlic extract o lutong bawang kaysa hilaw. Madalas itong irekomenda ng mga eksperto dahil mas banayad ito sa tiyan habang sinusuportahan pa rin ang kalusugan ng puso at resistensya. Nakukuha mo ang benepisyo ng walang matinding side effects. Narito ang isang mahirap tanggapin na katotohanan, maraming senior ang umiinom ng bawang ng marami dahil iniisip nilang mas marami, mas mabuti. Hindi iyon karunungan. Ang sobra ay maaaring magdulot ng seryosong problema, iritasyon sa tiyan, pagkahilo, mababang blood sugar, at kahit mapanganib na pagdurugo. Ang moderation ay hindi nakakabagot, ito ay nakapagliligtas ng buhay. Kung handa kang gumamit ng bawang ng ligtas at matalino, mag-type ng "Waya" sa comments ngayon. Bigyan ng thumbs up ang video na ito kung natututo kang igalang ang kapangyarihan ng natural remedies, hindi katakutan, ngunit hindi rin abusuhin. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya kung nais mo ng gabay na lampas sa mito at papunta sa praktikal, makatotohanan, at ebidensya-based na payo para sa mga senior. Tandaan, sa edad na ito, ang kalusugan ay hindi tungkol sa uso. Ito ay tungkol sa pangangalaga. Ito ay tungkol sa paggising tuwing umaga na matatag, malakas, at protektado. Dinala ka ng iyong katawan sa loob ng maraming dekada. Karapat-dapat ito sa pag-aalaga. Karapat-dapat ito sa paggalang. At sa tamang paraan, maaaring maging bahagi ng pangangalagang iyon ang bawang, ng ligtas, may karunungan, at epektibo. Ngayon panahon na para pag-isahin natin ang lahat, ang huling katotohanan tungkol sa bawang pagkatapos ng 60. Makinig ng mabuti, dahil maaaring baguhin ito kung paano mo haharapin ang iyong kalusugan tuwing umaga. Makapangyarihan ang bawang. Ito ay may katangiang panggamot. Maaari nitong tulungan ang iyong puso, sirkulasyon, resistensya, at maging ang blood sugar kung gagamitin ng tama. Ngunit pagkatapos ng 60, ang kapangyarihan ay may kasamang responsibilidad. Ang gumagana sa isa ay maaaring tahimik na makasama sa iba. Ang pagkakaiba ay kaalaman. Ang pagkakaiba ay kamalayan. Kung napanood mo ang video na ito hanggang dito, nais kong maramdaman mo ito sa kaibuturan ng iyong puso, hindi ito tungkol sa takot. Ito ay tungkol sa paggalang sa iyong katawan, sa mga dekadang pinagsilbihan ka nito, at sa mga taon pang darating. Ang iyong tiyan, puso, dugo, bato, lahat ay karapat-dapat sa maingat at matalinong desisyon. Huwag basta sumunod sa uso.
Huwag basta tumanggap ng payo dahil ito ay sikat online. Huwag ipagpalagay na ang innatural ay otomatikong ligtas. Sa yugtong ito ng buhay, mas malinaw magsalita ang iyong katawan kung makikinig ka. Ang sakit, discomfort, pagkahilo, pagkapagod, hindi ito dapat baliwalain. Mga mensahe ito na dapat pakinggan. Kung tumatagos ito sa iyo, mag-type ng waya sa comments. Ipaalam sa amin na handa kang protektahan ang iyong sarili, gumawa ng mas matalinong desisyon, at igalang ang iyong kalusugan. At kung hindi mo pa nagagawa, sabihin mo rin kung saan ka nanonood, dahil ang mensaheng ito ay umaabot sa mga senior sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, ang bonus insight na ipinangako ko, kung nais mong ligtas na ma-enjoy ang bawang pagkatapos ng 60, ang susi ay timing, anyo, at moderation. Isabay ito sa pagkain. Isaalang-alang ang aged garlic extract o lutong bawang kaysa hilaw. Magsimula sa maliit. Ay monitor ang iyong blood pressure at blood sugar. Kumonsulta sa doktor tungkol sa iyong mga gamot. Ang maliliit ngunit may kaalamang pagbabago ay makapagbibigay ng benepisyo nang walang nakatagong panganib. Narito ang emosyonal na katotohanan, ang iyong kalusugan ay responsibilidad mo. Hindi ng iba. Hindi ng internet. Hindi ng kapitbahay. Bawat desisyon mo ay mahalaga, lalo na pagkatapos ng 60. Ang kaibahan ng maayos na pamumuhay at paghihirap ay maaaring isang desisyon, isang adjustment, isang sandali ng karunungan. Kung nabuksan ng video na ito ang iyong mga mata, kung nahawakan nito ang iyong puso, bigyan ito ng thumbs up. Ibahagi ito sa isang mahal mo na lampas 60 dahil maaaring may isang taong gumagawa ng mapanganib na pagkakamali tuwing umaga. Mag-subscribe sa Gintong Sustansya para patuloy kang makatanggap ng tapat at ebidensya-based na edukasyong pangkalusugan. Ito ang iyong channel. Ito ang iyong komunidad. Ito ang iyong proteksyon. Tandaan ito, kaibigan ang bawang kapag iginagalang. Guro ito kapag ginamit ng may karunungan. Ngunit maaari itong maging panganib kapag minadali o inabuso. Dinala ka ng iyong katawan hanggang dito. Alagaan mo ito. Pakinggan mo ito. Protektahan mo ito. At tuwing umaga, hayaang ang karunungan ang gumabay sa iyong mga desisyon. Mag-drop ng waya sa comments sa huling pagkakataon kung ipinapangako mong gagamitin mo ang kaalamang ito ng may karunungan. Dahil ang iyong hinaharap na sarili, matatag, malakas, at malusog ay magpapasalamat sa iyo.